Sa ating lahat. Bago po tayo magsalamitan, tayo po muna yung lalakad. Ang naming banal, pinupulit sinasamba ko po. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aawitan at patawarin niyo po kami sa mga nagawa naming kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Para po sa ating pag-aawitan, atin pong kantahin ang Sweet Hour of Praise sa may SDA Hymnal 311. Para po sa ating susunod na awitin, atin pong awitin ang Don't Forget the Sabbath sa SDA Hymn 265.
Good morning! Happy Sabbath mga kapatid! Kamusta po kayo mga kapatid? Mas mabuti, no? Sa dati. Ganun po, welcome po lahat tayo sa umagang ito. Ang ating mga bisita sa ating Sabbath School, worship. Ating mga bisita, yung pamilya ni Sister Dorcas, yung kanyang kapatid at kanyang mother. Welcome po kayo sa ating worship ngayong umaga. Si brother, yung ating isang bisita, at saka si Sister Shaira, si Tatay Jesus. Yon, welcome po kayo lahat at sa kay Tatay Manny. Tatay Manny, welcome po. Welcome po sa ating worship sa umagang ito. Dito na naman tayo, papuri sa ating Panginoon. Tayo nagpapasalamat. Nakarating na naman tayo sa araw ng Sabat na ito na pinakaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ang ating Sabbath School, parang hindi alive. Sabbath School? Alive? Sabbath School. Okay. At atin tayo po muna tumayo, tayo po muna mag-inat-inat ng ating katawan. Yes. At atin pong gagawin ang apat na I. Apat na I. Oo, apat na I. Ano yun? Embrace. 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 Engage. Ay, engage. Empower. Empower. Stand. Po. Embrace. Engage. Empower. Okay. Kailangan maging-expand na tayo, ha? Umagang ito. Sige, maraming salamat po mga kapatid at sa ating pagpatuloy po ng ating programa o Sabbath School Worship sa umagang ito. Ang ating welcome remarks po ay pinunahan po tayo ng yung inyong lingkod, Sister Rosana Elcano, song leader ni Sister Doreen Baflor, opening song, Buhay ang Sabadong Eskwela. Opening prayer ni Brother Juros Sabilla. Ay, opening prayer ni Sister Irene Baflor. Ang mission story natin ay ilahad sa atin ni Brother Leonard Mendez. Musical offering, TGS A&M. Ang ating special feature ay si Sister Nicole Mercado. About to sa stewardship. At ang ating lesson study, Lection 5, mga idina dahilan para makaiwas sa pagmimisyon. At closing song, Iglesia'y ako'y hahayo. Pagkasundan po ito ng closing prayer ni Brother Joros Sabilla. At ang ating song leader ay Sister Doreen. At bago po tayo magpatuloy ay ibuksan po ninyo ang awit, kung kayo may Bible, ibuksan po ninyo yung awit 100 verse 4. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuan na may pagpasalamat at sa kanyang mga bulwagan na may pagpupuri. Magpapasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. At sa pagpatuloy po, tayo po ating pong ibigay ang pagkakataon sa ating song leader para po sa ating opening song. Tayo po lahat ay tumayo. At awitin ang buhay ng Sabado. Susana
Ama naming makapangyarihan ka po sa lahat, Ama naming banal, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa buong sanglinggo, Panginoon, na kami pong lahat ay iyong ginabayan. Pinagpala, Panginoon, at kami pong lahat ay dumanas ng iba't ibang mga suliraning. Subalit sa lahat po ng iyon, nagkaroon po kami ng aral na sa buong isang linggo ay maibabahagi namin sa lahat po ng aming makakasalamuha kung gaano, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong biyaya ay siya po naming naranasan. Gabayan po lahat, Panginoon, ang lahat ng mga participants mula sa umagang ito hanggang sa maghapon na papuri sa iyo, Panginoon. Ganun din po aming inaanyayahan. Ang banal na Espiritu po ang siyang manguna sa buong maghapon na ito. Gawin, Panginoon, naming ang kalooban na iyong ninanais sa bawat isa sa amin at matuto po kaming magpasakop sa iyo, Panginoon. Ang pag-ibig, pagpapatawad, at pagiging matimpiin, Panginoon, nawa ang siya naming gawin sa araw-araw ng aming mga buhay. Narito kami, Panginoon, kami ay grupo ng mga makasalanan, subalit dahil sa iyong biyaya, naligtas, Panginoon, laban sa kamatayan namin sa aming mga sariling kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong dugong banal na naglilinis ng kasalanan ng bawat isa sa amin. Lumalapit at sumasamo kami ngayon, Panginoon. Gamitin mo po ang iyong mga lingkod sa ikatatapos ng iyong gawain at sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Sama-sama po nawa kami na haharap sa iyo, Panginoon, at sasabihin mong natapos namin ang gawain. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng lahat ng aming mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pangsanlibutang ulam. Sinasakal ng hindi nakikitang kamay. Theophane, November 4, Guinea. Si Theophane ay nakatira sa Guinea sa bansang West Africa. May nakakatakot na nangyari sa kanya habang naghahanda siya sa pagpasok sa high school. Isang Sabado ng umaga, may sumasakal sa kanya ngunit hindi niya nakikita. Hindi makahinga si Theophane. Takot na takot siya at bigla siyang tumakbo paalis ng kanilang bahay at nagpunta sa paaralan. Pagkalipas ng ilang sandali ay nakahinga na ng normal si Theophane. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Isang araw, walang kamalay-malay si Theophane. Naramdaman niya ang hindi nakikitang kamay na sumasakal sa kanya at nahihirapan siyang huminga. Hingal na hingal siya. Tumakbo siya palayo at naghanap ng lugar kung saan siya makakahinga. Dinala si Theophane ng kanyang tatay sa ospital, ngunit walang makitang problema ang doktor. "Normal ka naman," sabi ng doktor. Nagpa-second opinion ang tatay ni Theophane sa ibang doktor, ngunit wala pa rin makitang problema ang doktor kay Theophane. Pero alam ni Theophane na may mali talaga sa kanyang kalagayan. Hindi nasiyahan ang tatay ni Theophane dahil walang makitang problema ang dalawang doktor at sinasabi na wala naman siyang sakit. Ngunit hindi makahinga si Theophane. Dinala siya ng tatay niya sa psychiatric doktor. Pagkatapos ay niresetahan si Theophane ng gamot. Bumuti naman ang pakiramdam ni Theophane sa pag-inom ng mga gamot, ngunit hindi napigilan ng mga gamot na ito ang pag-atake ng sumasekol sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, ang gamot na iniinom ni Theophane ay hindi na nakakatulong sa kanyang problema. Hindi niya alam ang gagawin. Ilang sandali pa ay may narinig siyang mahinang tinig. "Pumunta ka sa simbahan," sabi ng boses. Hindi maunawaan ni Theophane ang ibig sabihin ng boses. Nagsisimba naman siya tuwing araw ng linggo mula pa nang siya ay bata pa. Ngunit isang taon na ang nakalipas nang siya ay tumigil sa pagsisimba at wala siyang makitang dahilan para bumalik pa. Hindi niya pinansin ang boses.
Ngunit ang mga pag-atake ay patuloy na nagaganap, at ang boses ay patuloy din niyang naririnig. Pumunta ka sa simbahan, sabi nito. Iniisip ni Theophane kung ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanya. Nagsimula siyang magbasa ng Biblia. Nalaman niyang mas mahimbing ang tulog niya sa gabi pagkatapos magbasa ng Biblia. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagsisimba kasama ang kanyang pamilya tuwing linggo. Isang araw ay bumisita ang tiyuhin ni Theophane. Sinabi ni Theophane sa kanyang tiyuhin ang tungkol sa mga pag-atake na nagdulot sa kanya ng kahirapan sa paghinga. Sinabi din niya tungkol sa mahinang tinig na patuloy na bumubulong sa kanya na pumunta siya sa simbahan. Ang tiyuhin ni Theophane ay isang Seventh-day Adventist na nagtatrabaho bilang isang Global Mission Pioneer sa Guinea. Ang Global Mission Pioneer ay isang misyonero na ibinabahagi si Jesus sa mga hindi pa naaabot na grupo ng mga tao sa kanyang sariling bansa. Ang tiyuhin ni Theophane ay karaniwang nagtatrabaho sa mga taong hindi Kristiyano, ngunit ngayon ay nakita niya na ang kanyang sariling pamangkin ay nangangailangan ng tulong. Dapat kang pumunta sa simbahan ng Adventist para manalangin, sabi ng tiyuhin. Iyon ang magiging pinakamahusay na solusyon para sa iyo. Nang sumunod na Sabado, nagsimba si Theophane kasama ang kanyang tiyuhin, at doon siya nagpalipas ng buong araw. Umuwi siya pagkatapos ng paglubog ng araw, puno ng kapayapaan sa loob na hindi pa niya naranasan noon. Noong gabing iyon, mas mahimbing ang tulog niya kaysa sa nakaraang mga buwan. Kaya nagpatuloy si Theophane sa pagsamba tuwing araw ng Sabat at gayon din sa mga prayer meetings. Sa bawat pagpupulong, ipinagdarasal siya ng mga tao. Hiniling nila kay Jesus na mamagitan upang itigil ang pagsalakay ng mga demonyo. Sa paglipas ng panahon, ang mga pag-atake ay unti-unti nang nawala. Napagtanto ni Theophane na mahalaga ang simbahan. Mas higit pa ito kaysa sa tulong ng mga manggagamot. Si Jesus lamang ang nakapagligtas sa kanya. Ibinigay niya ang kanyang puso kay Jesus at sumapi siya sa Seventh-day Adventist. Salamat sa inyong ika-13 Sabbath offering. 3 taon na ang nakakaraan na nakatulong sa pagdagdag ng classroom sa Seventh-day Adventist School sa Conakry, Guinea. Pakinggan ang iba pang kwento ni Theophane sa susunod na linggo. So, ayun kay Theophane, ayun sa problema niya ay hindi natin malaman na mula sa eksperto, di po malaman kung ano po ang kalagayan niya. Kaya po, yun, dumating yung araw na may isang tao na dumating sa bahay nila, yun po ay kanyang tiyuhin. At yung tiyuhin niya po pala ay isang pioneer, global mission pioneer. Then, ito ay naalok siya na magsimba dun sa simbahan. Kasi po, nakakaranas po siya ng mga hindi mapaliwanag na karanasan si Theophane na siya daw ay sinasakal na hindi niya malaman kung ano yung nangyari sa kanya. At ayun, may isang araw na may narinig na naman siya ay may pumulong sa kanya na boses na siya daw ay magsimba. Pumunta sa simbahan. At makalip yun nga po at nakapunta nga po siya sa simbahan. Siya po ay pinag-pray ng mga tao ron at binigyan ng leksyon na siya po ay magkaroon ng kaunawaan sa kanyang karanasan. Yun nga po ang sabi dito, sa paglipas ng panahon, sa pag-atake sa kanya na unti-unti nawawala at napagtanto ni Theophane na mahalaga pala ang pagsamba sa ating Panginoon. Sa mamagitan ni Jesus lamang nakapagligtas sa kanya, ibinigay niya ang kanyang puso kay Jesus at sumapi siya bilang Seventh-day Adventist.
Okay po, samahan niyo po ako. Let us close our eyes, bow our heads, and feel the presence of the Lord. Ama namin makapangyarihan sa lahat, open our eyes, open our hearts, open our ears to everything that we will learn this Sabbath. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Magandang umaga po sa ating lahat at happy Sabbath. So, napakaganda po ng diwa ng awit. Stand still and let God move. So, may mga panahon na gawa ka ng gawa ng paraan, nagmamarunong tayo sa Panginoon. Darating ang punto na may dead end na ang dapat lang po natin gawin ay maghintay sa intervention ng ating Panginoon. May mga bagay na sa ngayon hindi mo maiintindihan, pero sa dulo, ganun pala yun. Ngayon po mga kapatid, stewardship po yung ating pag-aaralan. At ang stewardship po, di ba, ay pagiging katiwala. At katiwala ka para saan? Katiwala ka ng Diyos na yung mga bagay na ipagkakaloob niya sa'yo ay gamitin mo sa gawain niya at gamitin mo para maging pagpapala sa iba. So, paano po ba maging pagpapala sa iba? Sabi po, sa Genesis 12 verse 2, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great. Mabuhay ng ganap tulad ni Kristo. Ikaw at ako'y magsisapot, tabutin ang mundo at maglingkod. Maghawak kay Kristo at sumunod, ibalita darating si Jesus. Iglesia at ako'y ayaw, magtungo ligtas sa sulod. Pag-ibig ng Diyos ay bayan ko, mabuhay ng ganap tulad ni Kristo. Ang magkalawas ay nasaan, hindi na tumulong sa pag-ibig. Tulong kayo sa pagbabaga, nabuhayin ng Panginoon. Sa kapangyarihan ng Espiritu nilang tao, at ako'y ayaw. O Iglesia at ako'y ayaw. Let's pray. Tala po namin Diyos makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa palapot klasan sa aming Panginoon. Papasalamat kami sa blessings na tatanggap namin sa mga araw. Salamat po. Dahil binabayan niyo po kami sa linggang nakalipas Panginoon. Naniling po namin na gabay pa rin po kami sa araw ng Sabat na ito. At pati na rin po ang mga participants na gaya na sa buong maghapon na walang kanilang mga sasabihin ay may mabuhat kami na araw at gamit namin ito sa aming buhay sa pangaraw. Tawarin po kami sa magpagulong pagkasalan ni Kuya sa Panginoon Jesus na tagapagligtas.